Ito naman final verdict ko. Comparing sa 7 papuntang 11. So yun mga Kaimar, nakuha ko na yung memory nitong 11. Yan. Tapos memory nitong 7. So 32 gig lang sa 7. Ito 256 dito sa 11. Yan. So ang paglagay daw ng memory dito. Pag ganito, di ba ganito? Yan. So ang unit nyo kailangan nakaganyan. Yan na. So yung brand sa yung brand 11 sa baba. Yung power. Pupush down mo lang yan mga Kaimar. Kita nyo ba? Ayan, push down. Tapos itong GoPro na battery sa 11 Enduro battery. Tingnan nyo yung ipin doon sa loob. Ayun o, di ba may ipin? Ayun o. Tapos may ipin dito. Saktuin nyo lang dito. Teka lang So, pag ganito. Ano na yung battery nakalagay na. Tapos ito pagsara na ito. Hilahin nyo lang to. Push down. Yan. Make sure na yung kulay pula dito. Okay, hindi siya visible. Ayan dito. So, obviously wala na. Sarado na yan. Airtight. Okay. Naman, paglagay ng sa mga hindi lang nakakalam mga Kaimar, yung memory card sa 7. So, ito yung 11 mga Kaimar. Ito yung 7. Ganito, nakaharap. Ganitong pwesto. Tapos, ang camera. Ganyan. Okay. So, doon yung memory card slot. Yan, pag nag-click, yun na yun. So, nandiyan na sa loob. Nakita nyo yung ipin doon. Yun o. So, i-sakto nyo dito sa battery. Yun, milaw. Nakita nyo kayo milaw dito. So, sabihin tama ilagay nyo. Tapos ito medyo madali na yung kumpara sa 11 to sa 7 na to. Pagsara ng battery door. Yan, slide nyo lang. Hindi sasara nyo ganyan, di ba? Diinan nyo, slide nyo pa ganyan. So pag na-click na to, sarado na yan. Yung pag-on naman, mga Kaimar. So 3 seconds, 3 seconds. 1 second lang, pindutin nyo 1 second lang. Di ba? Kung pwede wag ko kasi yung dito sa 7 nag-ano na yung button niya puro ko kasi pinagpipindot ko dito tingnan mo yung goma na wala na. So as much as possible yung wag ko kasi ma-wear out to in time. So try nyo yung ganito pagpindot 1 second lang. Pag tumunog yun na yun. So open na yan. So yan, ganito rin naman pares naman sila. So dito 1 second lang din. Pag tumunog, open na yan. Kailangan medyo malabo. Yan. So, nag-open na rin siya. So, itong itsura niya mga Kaimar. Yan. Tapos, harap may screen. Yan.
screen siya dito. Dito, yan lang yung nakalagay sa harap niya. Kita niya ba kay Marian lang? Tigawin natin. Yan. So, ayan, difference yung mga camera. Colored yung screen niya, may camera dyan. Kita mo kung ano yung nakikita nitong lens na dito. Kung ano yung nasa likod din, dito nandito. So, pag-usapan naman natin yung physical appearance ng dalawa. Itong Hero 7 at Hero 11. So, obviously, mas malaki yung yung 11 dito sa 7. Yan o. Tapos, meron siya ditong screen, normal screen lang. Tapos dito, colored screen, pero hindi sa touch screen. Yan. Tapos yung logo niya, ayan, siya, hindi siya embossed, di katulad dito sa Hero 11. Ayan o, embossed sa mga KMR. Ayan. Tapos kaya mga KMR. Yung sa harap niya, dito may microphone. Dito walang microphone. Yan, sa taas naman tayo. Yan, mas malaki yung shutter button nitong 11 dito sa 7. Dito sa 7, meron siyang parang guard dito sa plastic guard dito sa shutter button niya. Dito wala. Yan. Kasi yung middle part nitong Hero 7, siya, goma. Yan o, goma siya. Dito sa kabila, goma. Yan. Ito, wear out na yung power button kasi kuko yung pinapamipindot ko eh. Tapos dito, yung gitna niya, plastic lang yan, hard plastic oh. Yan, dito, hard plastic. Punta naman tayo dito sa gilid niya. Yan, so nandito yung power button niya. Dito wala siyang dito, power button. Tapos dito naman tayo sa kabila. Yun, nandun yung brand na 11, nandun yung brand na 7 black. Yan. Nandito may power button niya. Kasi pinagkaiba niya dito sa 11, nandito yung niya, charging. Ito yung charging niya dito, tsaka transfer of data dito. Tapos HDMI. Tapos dito sa 11, tinanggal nila yung HDMI eh. So charging lang yung niya, yung kasama. Ando sa may battery yun sa kabilang side. So doon naman tayo sa ilalim. Yan. Sa ilalim nitong 7, ito wala ko speaker. Comment down below na lang mga KMR kung mali ah. Kasi ito yung battery niya, sliding door. Yan, ito naman wala dito yung battery niya. Ito yung mount. Yan o, parang tenga niya. Teka lang mga KMR. Yan, tapos sa ilalim yung tenga niya, may speaker sa dyan, yung dalawa. Yan o, yung mga dot na yan, dalawa. Yan, tapos sa kabila naman tayo. Yan. Dito sa kabila. Dito pa rin. Yan, so power button sa kanya nandito sa 7. Dito battery door to nung sa Hero 11. Yan, hilahin mo yan, tapos tataas siya. Nandiyan sa loob yung battery tsaka yung memory card. Yan. Tapos dito naman tayo sa sa screen niya sa likod. Yan, teka lang mga KMR. Yan, so mas malaki yung screen nung 11. Yan, kita nyo mga KMR, mas malaki siya oh. Yan. Tapos ano pa ba sa harap pala nitong Hero 11, may ilaw siya dito. Pag i-charge mo, may ilaw siya dyan na pula. Ito wala. So tapos sa camera, 12 megapixel to. Ito 27 sa Hero 11. So yan yung itsura sa labas ng pinagkaiba ng 7 sa 11.
So pag-usapan na naman natin yung malaking pinagbago, yung malaking naging factor na pinagbago nitong 11 dito sa 7. So dito muna tayo sa resolution niya sa 1080. So sa 7 meron siyang hanggang 4K, 720, 1080, 2.7K hanggang 4K, yan ay max niya. Dito naman sa 11 bago na interface niya ng mga Kaimar. Sa 10.8 meron siyang 1080, 2.7, 4K hanggang 5.3K. Yan. Tapos sa frames per second naman, lumipat siya. Frames per second hanggang 240 din siya. So tingnan natin dito. Frames per second. So parehas na sila sa frames per second hanggang 240 dito sa 7. So parehas siya sa 11. Tapos ang dinagdag din dito, kaya hindi siya nagpo-focus. Nagkaroon itong 11, nagkaroon siya ng, kasi yung ano niya 16 by 9, 4 by 3. Itong bago niya 8.7. Itong kung paano sa screen 8 by 7. Ito daw pag ginamit, hindi ko pa siya nagagamit pero nakita ko sa mga review, pag ginamit mo yan, pwede mo siyang edit into 6 by 9, 16 by 9, 4 by 3. Yung tsaka yung pang Instagram, yung straight, pwede ito siyang edit pero hindi ko siya nagagamit. So yan yung dinagdag nila dito sa resolution. Tapos regarding sa hypersmooth naman dito sa 7. So pag-usapan naman natin ito nga yung stabilization itong 7. So meron lang siyang dalawang option dito sa 7. Isang auto tsaka off. So yan lang yung option niya para sa stabilization. Meron siyang 4 na option. Off, on, sa kabila, boost, at saka auto boost yata ito. Yan, auto boost. So version 5.0 daw to itong sa 11. So yan, dinagdag din niya dito sa 11 yung hyper smooth. Yan. Ito pala sa lens. Yan, wala siyang linear lock and horizon lock. Yan, wala yung 7 yan. So yan, dinagdag din niya ng ng Hero 11. Dalas meron na rin yan meron din yan yung 7. Ayun ko lang itong super view. Tingnan natin yung super view. Ito yung 7. So dinagdag itong linear lock. Yan, wala yung 7 yan. So dito sa labas pakita ko yung dinagdag din ng 11 na wala sa 7. So itong 10 bit wala yung yan 7, pampadagdag ng kulay. Alam ko 8 bit lang sa 7 tapos bitrate high, yan wala sa 7 yan. Ito ba yung sa color, yan ito yung color. Yan, so natural, vibrant yata ito. Yan, vibrant. Tapos itong isa flat. Ang dinagdag itong vibrant. Yan, dinagdag ng 11. So tingnan natin dito 7. So ang color niya ay GoPro lang, just dalawang option lang, tsaka flat. Yan. So dito sa 11 tatlo yung option niya, isang flat, isang natural, isang vibrant. Yan, so tatlo yung option niya. Dito sa 7 dalawa lang. Okay, ano pa ba?
So the rest parehas naman. Ang dinagdag lang dito sa 11 ito, media mode. Yan yung kinakabit na camera sa gilid nito. Parang accessories eh. Magkakaroon ka ng extra mic dito sa sa gilid. Yan. Tapos dito sa kabila, wala siya nun. The rest parehas na. Yan. Ang dito pa dinagdag dito sa 11 ito, meron siyang shortcuts. Lalagay mo sa screen yan. Yan, may mga shortcuts siya. Dito sa 7 wala na. Tapos na yun dito, pinakababa na yan. So yun lang yung pagkakaiba. So kung may nalimutan man ako, paki-comment down below na lang. Ito yung mga observation ko. First observation sa yung nagamit ko siya mga 3 beses or 4 na beses na. So yung mga susunod na video, yung mga sample footages ko na nakuha. Meron pa pala nakalimutan mga ka-MR. Meron pa dinagdag tong 11 sa kanyang mga settings. So pindot tayo ulit dyan. Yan, so pwede kang mag-set custom ng settings na kung ano yung gusto mo. Itong ginawa ko ditong settings ito, panggabi yan, 5.3K 24K frames sa naka-wide panggabi. Tapos ito standard yung laging ginagamit pag nagba-vlog, 1080 lang. 1080 30 frames sa linear lock or wide. Yan. Tapos meron siya preset dito, mga preset na settings na pipindutin mo na lang. Nakita ko na sa review, sa mga review na maganda na may kuha niya, kaso hindi ko pa siya nagagamit. Ayan, so meron siyang wala. Meron siyang full frame. Yan, full frame, activity, tsaka cinematic. At ultra slow mo. Yan, mga preset na yan na mga settings na pagka ayaw mo lang magbago ng mga settings mo, yan, naka-preset na yan. Itong mga to, pindutin nyo na lang yun. Although di ko pa siya nasubukan kasi gusto ko yung mag-set ng yung mga settings. Yan, full frame, activity, at cinematic, tsaka ultra slow mo. Yan, mga preset, at pwede kang mag-customize ng settings. Yan. Last na mga ka-MR, meron pa pala. So ito, pero ito hindi ko nagamit to ito sa may time lapse. Yan. Meron din sila dyan preset na settings. Kaya mapindot. Yan, preset na settings yan, star trails, light painting, vehicle lights, time lapse, and ano ba tayo sa hindi ko mabasa, night lapse. Yan, so yan din yung dinagdag nila na wala dun sa sa 7. Meron sa 7 time lapse. Ito maraming option. So yung lang. So wala na siguro nakalimutan. Kung meron man, comment down below na lang mga ka-MR. Mga ka-MR, ito yung settings ko sa 1080. Yan, 1080 30 frames naka-wide. So pasok tayo sa loob para makita niyo yung settings. So ayan, naka 1080 30 frames naka-wide, hyper smooth on. Yan, paki-post na lang mga ka-MR para makakuha niyo yung settings. 10-bit NA, bitrate standard, shutter auto, white balance auto, EV cop negative 0.5, ISO mini 100, ISO max 800, sharpness medium, color natural. Tapos audio off, raw audio off, wind auto, medium mode wala. So yung yung ready-made camera yung ginamit, camera na mic. So yan yung shortcut ko sa sa screen.
Yan, sana klaro nyo mga KMR. So ito naman yung settings ko para sa gabi. Yan, naka-customize. Pasok tayo sa loob. Okay. Yan, so 5.3K, 24 frames per second, naka-wide, hyper smooth off. Sabi nila kasi pag naka-on yung hyper smooth, kailangan niya ng ilaw eh. So since na gabi siya, need siya off. So pag gagamit kayo nito, di may iwasan na lalo na pag nagla-loud kayo yung mauga yung video nyo. So kung mas maganda kung meron ko yung gamit na gimbal. So yan, baba tayo. Sana klaro nyo mga KMR, hindi ko focus eh. So yan, bitrate high 10 bit, yan naka on. Shutter, yan, hindi mabasa rin. 1/48 EV-Comp NA, white balance, native, ISO, mini, ayan, 200. Hindi kasi nagko-focus to eh. So, 1600 ba yan? Yung ISO max, sharpness low, color, natural, audio, Pro Audio off, Wind Auto. Yan. Kasi na yung mga shortcut ko. Yan. So next video yung sample. Yung gabi na nakuha ko. Sa opinion ko lang mga KMR, hindi na need gumamit ng masyadong mataas na resolution. Kasi sa kaso ko, for vlogging ko lang naman ginagamit ng GoPro Hero 11. Maraming disadvantage eh, nakakainit ng GoPro, malaki yung files, tapos yung laptop ko, nagcha-choppy siya pagka ini-edit ko. So 1080, okay tayo dun. Mabilis din makaubos ang battery pagka mataas yung resolution. Dito ginawa kong 2.7, tinasa ko ng konti. So sa tingin ko mas malino pa rin yung 1080 ng Hero 11. Kayo na umusga mga KMR. So ito yung current settings nung sa test footage na ginawa ko. So pakita ko na sa inyo mga KMR. Itong mga pinapakita kong settings mga KMR. Ito yung first time kong gumamit ng GoPro. So pero paglaon puro naka 1080 na lang ako. So itong susunod na video sa gabi, ito yung gagamitin nating settings. Itong mga settings na to, sa YouTube ko lang din kinopya to. Tapos binabago ko na lang kung ano yung mas maganda para sa akin.
So ito yung shot sa gabi, mga KMR, oh. Yan. So nandito ako sa Robinson, susundin ko si Mrs. sa grocery. Yan. Hindi siya gaano maliwanag. Kasi madilim na eh. So maganda talaga tong GoPro na to pagka maliwanag. So mamaya kunan ko pag dun sa banda dun kung maganda. Pero pag madilim talaga hindi siya maganda eh. Okay, mamaya ulit. Ito naman mga KMR, binago ko rin yung settings yung naunang video na nakaiba ko. From 1080 to 5.3K. Ito yung Hero 11. Ano to? 1 PM in the afternoon. Ito naman Hero 7 4K 30 frames, yung pinakamataas na resolution ng Hero 7. Ito naman final verdict ko, comparing sa 7 papuntang 11. So malinaw din naman tong 7, pero mas malinaw tong 11 kasi abot siya ng 5.3K, ito hanggang 4K lang. Okay, yung cons lang honestly mga KMR, kung gagamitin mo lang to sa mga vlog lang, katulad ko, sa vlog ko lang siya ginagamit, okay na yung 1080 ang gamitin mo. So kung pairing sa dalawa 1080, mas milinaw pa rin to kasi mas makulay to eh, itong 11 dito sa 7. Kasi yung 5.3K na footage, hirap yung laptop ko kasi laptop ko ang display niya is 1920 by 1080 ang kaya niya ngayon kasi naglalag siya eh, naglalag yung video yun. So hindi rin advisable na gumamit ka ng 5.3K kung mahina yung laptop mo or kung magbablog ka lang. 1080 okay na yun, tapos 30 frames or 24 frames per second lang. So normally 1080 lang talaga, dito rin ginagawa dito 1080. So yun lang yung cons na nakita ko rito. Meron nga sa 5.3K pero hindi ko rin magamit eh kasi useless din. Yung kung sigurong malakas yung laptop nyo, kaya yung 5.3K kasi tingin ko sa video card eh. So display niya is 1920 by 1080 lang kaya, tsaka ang RAM nung laptop ko is 8GB. So dapat siguro malaki yung memory card, yung video card at yung memory, yung RAM nyo sa laptop is more than 8GB. So yun lang nakita kong cons dito sa Hero 11. Meron nga malinaw nga siya pero hindi mo na magagamit ng maayos. So yun lang mga KMR. So salamat sa panonood. Thanks for watching.